Magpapakatotoo ako kung hindi kita mahal. Sasabihin ko para hindi ka na mabigla kapag nakita mo na akong may ibang babae. But I wouldn't do that because you're my everything. You are my queen. Hindi man halata pero ikaw ang magiging huling babae sa buhay ko. Tulad ng sinabi ko kanina, sa hirap at ginhawa, magsasama tayo. Napangiti si Claire ng malapad. Juan Miguel is such a sweet man. Aaminin niya, akala niya noon na masama ang ugali nito. Pero nagkamali siya. Sweet at gentleman si Juan Miguel na gusto niya sa isang lalaki. Sadly, her previous ex-boyfriend wasn't like him. Sana talaga, huwag ka nang maghanap ng iba. Sa akin ka na makontento kasi kontento na rin naman ako sa'yo. Baka hindi ko kayanin kapag nawala ka. Please, don't cheat on me. I want you to be the last man in my life na kung saan ay sabay tayong bubuo ng pamilya at sabay ring tatanda. Promise me, Juan Miguel, mumuso siya rito. Promise me, Minobia, kapag nagloko ako, cut my dick. What? Are you serious? Ipapaputol mo talaga yan at nginuso niya ang ibaba nito. Juan Miguel chuckled. I am serious, Minobia. Kapag nababae ako, cut my dick. That would be my punishment for being thirsty with other women. Sabi mo yan ha, don't cheat. If you don't want me to cut that. Juan Miguel nodded. I won't, Minobia. Good. Tatango-tango niya ang sabi. Aalis na sana siya sa harap ni Juan Miguel para umupo sa couch pero bigla siya nitong binuhat. Pagkatapos buhatin, bigla itong dumukwang sa mga labi niya. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat pero hindi siya humiwalay dito. Imbes, hinalikan niya na rin ito. Kinawit niya ang mga braso sa liig nito kaya mas lalong lumalim ang paghahalikan nila. Damang-dama ni Claire sa loob ng bibig niya ang malilikot na dila ni Juan Miguel. Napahalinghing na rin siya dahil sa kakaibang sensasyong ibinibigay ng binata sa kanya. Humiwalay ito at mataman siyang tiningnan. I want to make love to you, Minobia, but I can't. Dito ko na lang dadaanin. Muli na naman siya nitong hinalikan kaya wala siyang nagawa kundi ang patulan ito. Maya-maya pa'y naglakad si Juan Miguel patungo sa couch at ibinaba siya roon. Muli siya nitong tiningnan bago ito muling magpatuloy. Nawala na si Claire sa sarili niya na mga sandaling yun. Rinig na rinig niya ang mapusok nitong nilang paghalikan. Naging malikot na rin ang kamay niya sa likod nito. Nakaramdam na si Claire ng init na minsanan niyang naramdaman kapag ginagawa nila ito ni Juan Miguel. Ngunit bigla na lang humiwalay si Juan Miguel sa kanya at hindi man lang niya makita ang sarili. Alam niyang bakas doon ang gulat. Sunod-sunod na nagpakawala ng daing si Juan Miguel sa lalamunan saka dumapas sa tabi niya. Anong nangyari? Minobia, nadali mong sugat ko. What? Nanlaki ang mga mata niyang binalingan ang likod nito at napaatras na lamang siya na makitang bakat ang dugo sa kulay puting t-shirt nitong suot. Oh my God, I'm sorry Juan Miguel. I didn't mean to hurt you. Are you okay? Ninenervous niyang sabi. Fuck, it hurts, Minobia. Kitang-kita niya ang sakit sa mukha ni Juan Miguel habang nakatuon ang ulo sa may couch. Sorry talaga. Wait me here. Kukuha muna ako ng medicine kit. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Lakad takbo ang ginawa niya. Makapunta lang sa banyo sa ibaba. Nang makarating, agad niyang kinuha roon ang medicine kit at bumalik kay Juan Miguel na ganun pa rin ang posisyon. Pumwesto siya sa likod nito at itinaas ang t-shirt nito. Napangiwi na lamang siya na makitang dugong-dugo yun. Ginawa niya ang kailangang gawin. Kumuha siya ng bulak at pinunasan ang dugo sa sugat ng nobyo. Nang mapunasan, kumuha siya ng panibagong bulak at nilagyan ng betadine at pinunasan yun mismo sa sugat ni Juan Miguel. Narinig niya itong dumaing. Imbis na pansinin pa, nagpatuloy siya sa ginagawa. Kumuha siya ng gasa at ginamit yun. Pantaklob sa pagaling na sanang sugat ni Juan Miguel. Na matapos, nagligpit na siya.
I'm sorry, hindi ko intensyon na paiyakin ka. Marahang umupo si Juan Miguel sa tabi niya at hilam sa luhang bumaling sa kanya. Dahil sa awa, pinunasan niya ang luha nito gamit ang palad. Sorry talaga, Juan Miguel. Hindi ko sinasadya yun. At napayuko siya. It's fine, my nobya, but I have a condition. Nag-angat siya ng mukha rito. Ano naman yun? Sit on my lap. Without any hesitation, she nodded and sat on his lap. Ngumisi si Juan Miguel saka idinikit ang bibig sa tenga niya. Let me love you tonight, he whispered and licked her earlobe. Kinilabutan si Claire sa hindi niya malamang dahilan. Nang akmang bababa na siya sa lap ng nobyo, bigla may nagsalita kung saan. Sabay nilang binalingan yon at dalidaling lumabas si Claire. Umalis si Claire nang makita ang dalawang kaibigan ni Juan Miguel, si Cruz at si Warren. Nakakaabala ba yata kami? Ani Warren. Mabilis na tumayo si Juan Miguel at tumabi sa kanya. Hindi naman bro, we're just talking right. Minobya, tumingin sa kanya ito kaya wala siyang nagawa kundi ang tumango. Oo, nakangiwi niya sagot. Anong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ni Juan Miguel sa dalawang kaibigan. Naglakad ang mga ito palapit sa kanila. Gusto ka namin sanang yayaing uminom, sagot ni Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Claire. Mag-inom? Nahihinuha na agad ni Claire na talagang may mangyayari sa kanila ni Juan Miguel. But it's totally okay. Katulad ng sinabi ng ubigay ni kanina, he will be drunk kaya magagawa nito ang bagay na hindi ginagawa kapag wala sa wisyong alak. Sure, pwede naman, but let me just ask Minobia. Nang tumango ang dalawa, bumaling sa kanya si Juan Miguel. Can I, Minobia? Oo naman. Hindi kita pipigilan sa gusto mo. Huwag lang kayong magpapakalasing, ha? Yes, Minobia. Thank you. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi saka masuyong hinalikan ang noo niya. Tumango lang siya at nagpaalam na. Sa tatlo, akala niya alis ang mga ito pero hindi pala. Sa swimming pool area pala magiinom ang mga ito. Nang makarating sa kwarto nila, agad siyang dumiretso sa banyo para maligo dahil pakiramdam niya ay ang lagkit niya. Madali lang siyang maligo kaya lumabas siyang nakaroba lamang. Saktong paglabas niya, biglang nagring ang cellphone niya. Nakasalukuyang nasa kama. Nagtataka niya yung pinuntahan at kinuha. Paulina's calling. She heaved a deep sigh then answered the call. Napatawag ka, Paulina. Sorry at hindi kami nakapunta ni Danilo kanina. Akala kasi namin wala kaming trabaho ngayon, pero meron pala. Sayang naman kung hindi kami magtatrabaho. Hindi ka namin tuloy na samahan. Nako, okay lang yun. Sinamahan naman ako ni Juan Miguel kanina. Magkasama kami. So, kumusta naman ang libing? Ayos naman, walang naging diferensya. Sagot niya saka naglakad patungo sa closet. Thanks God. Pasensya na talaga, Has. Sige na, babalik na ako sa trabaho ko. Ingat ka riyan. Ikaw rin. Then, she ended the line. Ipinatong niya sa cabinet ang cellphone saka kumuha na ng maisusuot. At dahil malapit na ring dumilim ang paligid, mas minabuti niyang magsuot ng terno na pajama. Nang matapos magbihis, nagpatuyo na siya ng buhok gamit ang blow dryer. Nga pala, sila na lang dalawa rito ni Juan Miguel. Si Nancy umalis na dahil sa personal na rason. Hinayaan naman nila ni Juan Miguel dahil ayon ang gusto nito. Actually, hindi naman nila kailangan ng maid sa ngayon. Dahil kaya pa naman niyang kumilos. At isa pa, hindi naman siya burarang tao. Malinis siyang tao sa lahat ng ayaw niya, yun ay ang makalat na paligid. Nang matapos patuyuin ang buhok, lumabas na siya ng kwarto para magtimpla ng tsaa. Dinako niya ang kusina at tahimik doon na nagtimpla. Hindi maiwasan ni Claire na marinig ang mga boses ng tatlo. Malalakas ang mga boses nila to the point na halos marinig na niya sa kwarto niya. Matapos magtimpla, bumalik na siya sa kwarto at nagtungo sa balkonahe. Madilim na ang kapaligiran. Doon siya tahimik na uminom ng tsaa at hindi na niya namalayan ang oras. Nang sumilip siya sa labas, may nakita siyang umalis na sasakyan. Hindi na siya nagtataka. Baka sinakrus yun, na wala na rin ang ingay. Napailing siya saka bumaba para tingnan ang nobyo niya. Saktong pababa na siya ay nakita niya si Juan Miguel.
Napaakyat at dali-dali niyang nilapitan ito at inalalayan paakyat. Lasing ka ba? No, Minobia. His voice is different. He's drunk. Imbis na pansinin pa, inalalayan na lamang niya ito. Naging maayos ang lahat at nang makarating sa kwarto, marahan niyang itong inupo si Juan Miguel. Ngunit hindi pa man niya ito inaiupo nang siya ang iupo nito at pumwesto sa unahan niya. Mabilis pa sa alas 4 na inalis ni Juan Miguel ang sapin sa taas at sinunod ang sa ibaba. Nang matira ang pang-ibaba nito, lumuhod ito. Can I, Minobia? Tanong nito habang nangungusap ang mata sa kanya. Without any hesitation, she nodded. Aaminin niya. Gusto rin naman niya. Yes, Juan Miguel. Oh, Minobia, spread your legs now and let me eat yours. Kung anong sinabi nito, ginawa niya. Well, she wasn't wrong. May mangyayari at mangyayari talaga sa kanilang dalawa ngayong gabi. Hindi pwedeng wala. Hinalikan ni Juan Miguel ang noo ni Claire nang magising siya. Nang akbang bababa na siya sa kama, bigla niyang napansin na wala itong pang-ibaba. Kaya naman hinanap niya agad ang underwear nito. Nakita niya yon sa lapag kaya kinuha na niya agad at isinama na niya ang bra nito. He remembered what happened last night. He is not drunk. Hinayaan siya ng nobya na gawin ang gusto niya. He tried to control himself but he couldn't. Every time he sees her, nauudyok siyang gawin ang nais niya. Hindi na ito mangyayari, pinapangako niya dahil buntis ito. Kahit sinabi pa ng doktor na pwede silang magniig pa rin. Ramdam ni Juan Miguel na malalim pa rin ang tulog ni Claire dahil habang sinusuotan niya ito, hindi ito nagigising. Tahimik niyang isinuot ang bra at underwear nito. Hindi pa siya nakontento. He wants to see her fully dressed. Kinuha niya ang terno na pajama sa sahig at sinuot yon sa nobya. After that, umalis na siya at dinako ang banyo para maligo. He's already naked. When he woke up, he had no any clothes on his body. Mabilis lang naligo si Juan Miguel at nakatapis ng tuwalyang lumabas ng banyo saka tinungo ang closet para kumuha ng maisusuot. Kumuha lang siya ng pambahay na kasuotan dahil wala naman siyang pupuntahan. Simpleng plain t-shirt at jersey na short. Nang makapagbihis, nilapitan niya si Claire. Hinalikan sa mga labi at lumabas ng kwarto. He took his phone in his pocket and called his one friend. After a few seconds, he immediately answered. What can I do for you, Mr. Del Piero? Kailan mo pa ako tinawag na ganyan, Rel? Natatawa niyang tanong habang naglalakad pababa. Rel is his friend. Nandito lang din ito sa Manila, pero abala ito sa trabaho nito. Owner ito ng isang sikat na jewelry shop dito sa Manila. He called him for a reason. Nothing, Juan Miguel. So why did you call me, ha? Tumawag ka lang naman kasi may kailangan. Exactly. Sandaling na nahimik ang kapaligiran bago ito nagsalita. Anong kailangan mo? Tanong nito na para bang walang emosyon sa boses nito. Make me a beautiful and expensive engagement ring. Yup. He decided to propose to Claire. Natitim siya dahil sa sinabi ng ama ni Claire kahapon. It seems like he didn't trust him. Baka kapag inaya niyang magpakasal kay Claire, baka magkaroon na ito ng tiwala sa kanya. At isa pa, matagal na talaga itong nakaplano. Ang problema nga lang, nagkaroon ng maraming problema. Sadyang hinintay niyang munang matapos ito bago niya ayain si Claire na magpakasal sa kanya. Since Rel is an owner of a jewelry shop, dito na siya lumapit. An engagement ring. Magpo-propose ka, Juan Miguel? Hindi ko nga nabalitaan na may girlfriend ka. Paano mo mababalitaan, ha, Rel? Hindi ka naman dito pumupunta sa bahay. Tatawa-tawa niyang tanong sa kapabagsak na umupo sa couch. I'm busy, Juan Miguel. I have no time for that thing. About the ring, kailan mo na kailangan? This week, but next week is totally okay. Fine, I'll send you the ring maybe this week or next week. How much and what kind of ring is that? 600k and 1 carat diamond ring. It's an engagement ring, by the way.
That's it. Wala ka bang singsing na milyon ang halaga? Shut up, Juan Miguel. Niyayabangan mo naman ako ah. For your information, marami akong singsing na milyon ang halaga. If you want to avail it, pumunta ka sa shop ko. Wag na, ayaw kong umalis ng bahay. So, yung tig 600k ang bibilhin mo. 500k na lang. Oh, shut up again, Juan Miguel. Ang laki naman ng bawas mo. Kanina, you're asking me for a writing that worth your price and now, binababaan mo yung presyo na binibigay ko. Nagbibigay ako ng discount, but hindi ganyang kalaki. Che? Huwag ka nga ganyan. I'm just joking, real. Never akong humingi ng discount, no? Your jokes aren't funny at all. Fine, I'll send you my bank details. And then, send me your fucking address if you want to see my handsome. Just go to my shop and take the ring personally. Huwag na. Baka mahimatay ako kapag nakita ko ang pagmumukha mo. Humalakhak siya kapag kuwan ay pinatay na ang tawag. Normal lang sa kanya at kay Rel ang ginagawa niya. Kahit inaasar niya si Rel, hindi napuputol ang pagkakaibigan nila. Mainitin talaga ang ulo ni Rel noon. Noon pa man, maya-maya pa'y nakatanggap siya ng mensahe mula rito. It's a pack you emoji, laughing. Juan Miguel replied him. He sent him a sunny face with one big and one small eyes. A silly smile and a tongue out. Inaasar niya talaga ito. Makalipas ang ilang minuto, hindi na ito nag-reply. Natawa na lang si Juan Miguel at pinatay na ang cellphone. Marami pa namang araw, hindi niya muna isisend ang address niya. Ipinatong niya ang cellphone sa center table at nagpatiuna sa kusina dahil magluluto siya ng umagahan nila ni Claire. Hindi naman siya magaling magluto. Marunong lang siya talaga. Bago magluto, nagtimpla muna siya ng kape niya. And after that, he started to cook. Simpleng umagahan lang ang ginagawa niya. Fried hotdog, bacon, ham and egg. Then after frying them, he fried the rice. Nang matapos siyang gumawa ng umagahan, lumabas na siya ng kusina para tawagin si Claire. Pero saktong paglabas niya, nakita niya itong patungo sa kusina. Ngumiti siya at sinalubong ito. He, Minobia, good morning, bati niya rito. She smiled. Good morning din. Ikaw ba ang nagbihis sa akin? Yup, why? Kasi ayaw ko makita ka ng iba na nakahubad. Gusto kong ako lang ang makakakita sa kahubaran mo, Minobia. How's your sleep? At ayaw ko ring lamigin ka. Pasukin ka ng lamig sa katawan mo. My head is aching. Gawa mo kasi. Hindi mo ako tinantan ng kagabi. Ayan tuloy. Mag-umaga na tayong nakatulog. Sorry about that, Minobia. Hindi na mauulit yun. Para mawala ang sakit, uminom ka na lang ng gamot. Pagkatapos nating kumain. Okay? Let's go. Tumango lang si Claire kaya inaya na niya ito sa kusina. Na makapasok sila ay pinagila niya pa ng upuan ang nobya. Niluto mo ang lahat ng ito? Yap. That's good to know. Akala ko wala kang talent sa pagluluto. Akala mo lang yun, Minobia. Tinawanan lang siya ni Claire. Napailing si Juan Miguel. Nagsimula na silang kumain at habang abala, nagkwentuhan sila ng kung ano-anong mga bagay. At isa na ay yung ginawa nila kagabi. Aaminin niya, they were both wild last night and he enjoyed it. Maraming araw ang lumipas, their lives became quiet. Unlike before na kailangan pang magtago ni Claire sa loob ng bahay para hindi makita ni na Bernard. Wala nang gumugulo sa kanila kaya hindi mapigilan ni Claire ang maging masaya. Before, she always wanted peace pero hindi yun ibinibigay sa kanya. But now, nangyari na ang peace na gusto niya.